Gusto mo ba ng 500,000 hanggang 1 million pesos? Kayang-kaya kong i-produce yan. Oo, ba akong mayaman? Kasi sasagutin ko lang yung sinabi ni Kuya. Yan yung sabi ni Kuya, background ng kahirapan, nana, sagad ng kadukhaan. Una sa lahat, Kuya, hindi ko kailangan magpaganda ng bahay para mapawaw ka o kaya mapawaw yung ibang tao. Hindi ko kailangan magpa-bongga-bongga ng background ko para ma-amaze ka o ma-amaze ang ibang tao. Ang importante po kasi diyan ay may peace of mind ka. Hindi nakalak ang profile. Parang ikaw nakalak ang profile mo. Hindi kita i-judge siya kasi hindi kita kilala. Pero ang kasabihan nga kasi, kapag daw nakalak ang profile mo ay naglalaglagan na kasi ang dami, di ba? Ayan. Kapag nakalak daw ang profile mo ay may tinataguhan kang utang. Hindi ko alam kasi hindi naman kasi kita kilala. Sorry, yun yung kasabihan na pala, di ba mukha akong mayaman, Alam mo, gusto mo ba ng 500,000 hanggang 1 million pesos? Kayang-kaya kong i-produce yan. Kayang-kaya ko. Bibilangin ko sa harapan mo. Andali. Mga ka-OFW dyan sa Hong Kong, witness kayo. Real talk po ito. Real talk dyan sa mga Hong Kong dyan. Ang dali ng pera dyan. Pero mas pinili ko kasi yung peace of mind. Ang daling manloko ng tao dyan. Sasabihin ko lang sa mga kapatid ko na uutang sila sa pangalan nila at kukunin ko yung pera. O di naman kay mang-uto ako ng kaibigan ko dyan tapos kukunin ko yung pera. Marami pong nangyayari dyan. Diyan sa Hong Kong. Tulad nung nakarambuan, may nagpatiwakal na naman kasi nga financial problem. Kayang-kaya kong gawin yan. Yung babalik ako dyan sa Hong Kong, o di naman kayo, nandyan ako sa Hong Kong, uutang ako ng kaliwat kanan, pwede po. Kasi may passport ako, tsaka may ID ako ng Hong Kong. Pipila lang po ako, magkakaroon po ako ng pera. Pero mas pinili ko, Kuya, na ganito ang bahay ko. At least may peace of mind ako. Pag uwi man ng Pilipinas, ay ganito na yung bahay ko. Okay naman po ako. Tulad nito, nagagawa ko yung gusto ko dito sa Facebook kasi wala naman akong tinataguang utang doon sa Hong Kong. Malinis po ang record ko. Malinis din ang record ko doon sa amo ko. Wala akong naiuwing pera. Meron akong naiuwing pera. Sige, meron. Konti kasi nga yung long service ko. Ayun lang po. Yun lang naman. Pero hindi ko para ipagawa itong bahay ko. Mas gusto ko yung nakasavings, yung nakasafety ang pera ko. Kaysa naman po yung magmamayabang ako. Sige, yabang dito, yabang doon. Pabongga dito, pabongga doon. Pero hindi ko gagawin yun, Kuya. Sir. Diba, mga ka-OFW dyan sa Hong Kong, alam nyo yan. At sabi ko nga sa inyo, ay real talk yung mga pinagsasabi ko. Madali lang po ang pera dun sa pinanggalingan ko. Pero pinili ko po na tahimik ang buhay ko pag uwi ko. Wala po akong inagrabyadong tao dyan sa Hong Kong. Marami pong umuuwi dito sa Pilipinas kasi nate-terminate ng dahil sa utang. Maraming umuwi dito sa Pilipinas, may tinataguang inaiwang utang sa Hong Kong. Umuuwi dito sa Pilipinas kasi hindi na kayang bayaran ang utang sa Hong Kong. Yun po yun. Pero ako, malinis ang konsensya ko. Wala akong inutang dyan sa Hong Kong at umuwi dito sa Pilipinas. Kahit ganito yung bahay ko, satisfied ako. May peace of mind ako. Yung bahay ko ng ganyan, yan. Okay na sa akin yan. Diba? Mas importante kasi yung may peace of mind tayo. Etong mga to, yung mga yan, tigsa 10. Yung ito, galing sa amo ko. Ayan, 10, $10, sakman, ganon. Hindi ko kailangan magpabongga, Kuya, para mapawaw ka. Kaya magmukha akong mayaman. Magpapabongga nga ako, tas ilalak ko naman yung profile page ko. Hindi na ako makabidyo-bidyo. Diba? Meron pa nga yung istorya dyan sa Hong Kong dati na ang ganda ng bahay, ang garang, hanggang 3rd floor, may sasakyan, may motor, yung mga big bike na motor. Yun pala ay kinukuhanan niya na yung ATM ng kanyang amo. Di ko alam, anong istorya yan, parang nakulong yata yun. Maraming kong nangyayaring gano'n. Diba? Ayan. Galing sa mga amo ko to, ayan. Dinaliwanagan ka, ito, Shopee. 80 pesos yan ta siya Shopee.
O, 'di ba?